Si Pepe, ang batang mapangapi. Sa isang paaralan na matatagpuan sa lungsod na Marikina, mayroong isang bata na mahilig mangapi at manakit ng kapwang kamag-aral. Siya'y nakakatakot at mahilig manindak gamit ang kanyang gayot na katawan. Sa katunayan, araw-araw siyang dumadalaw sa palaruan ng paaralan upang humanap ng masasaktan. Ang pangalan ng batang ito ay Pepe. Hoy! Bata! Halika nga rito at mag-usap tayo. Sige. Naku! May panibago na naman biktima si Pepe. May panibago mabubugbog. Nakakaawa. Dagdag ng janitor na tila'y walang pakialam sa nangyayari. Ganon? Lumalaban ka? Pwes ito ang sayo. Ito pa! Ito! Hiyaw sabay suntok ni Pepe. Boom! Pow! At wapak! Ang tanging maririnig mo mula sa alitan ng dalawa. Habang binubugbog ni Pepe ang kanilang kamag-aral, walang magawa ang mga kaibigan ng mag-aral kundi magtago sa takot na sila'y mabatukan o kaya naman mabugbog. Lahat sila'y kabado at natatakot dahil lahat sila'y nakatikim na ng kamao ni Pepe. At sabi nila, hindi raw ito masarap. Pepe, bakit ayaw mong linisin itong napakadumi mong kwarto? Nay, nakakagaling ko pa lamang sa eskwelahan. Siyempre, pagod pa ako. Pabayaan mo, bukas na bukas ay lilinisin ko ang kwarto ko. Pangako, inay. Ang totoo, hindi talaga pagod si Pepe at sa halip ay tinatamad lang. Hay, ang nanay talaga. Napaka-putangera, sabi ni Pepe sa sarili habang daang-daang inaantok at humihiga sa kama. Sino kaya mabubugbog ko bukas? Pagkatapos sabihin ito sa sarili, siya ay nag-isip ng panandali at maya-maya'y isa na namang araw upang manakit at mangapi. Ay, sarap talaga ng buhay. Ang bangaw! Ano yun? Ang aking paborito! Chiksilog! Chicken, sinangag at itlog! Sabi ni Pepe habang inaamoy ang luto ng nanay. Nang maamoy dito ni Pepe, dali-dali siyang bumaba sa pagkainan at inantay ang kanyang almusal. Inay, salamat sa masarap na almusal! Mamaya ka na. Magpasalamat. Nalinis mo na ba ang kwarto mo? Aba! Ako pa! Pagsisinungaling ni Pepe, mabuti pa't dalihan ko na upang hindi malata ng aking nanay hindi ko nalinis ang aking kwarto. Sabi ni Pepe habang dali-dali inuubos ang chiksilog. Inay, nakaligo na po ako at nakakain na ako. Mauna na ako. O sige! Sagot ng inay, sabay halik. Habang naglalakad si Pepe sa kalsada, Pepe! Ang kwarto mo! Sigaw ng inay, sabay hagis ng plato kay Pepe. Pamininin na! Sigaw ni Pepe habang tumatakbo papalayo. Aray! Ang sakit naman nun! Pero mabuti na rin dahil maigaganti kong sarili sa pamamagitan ng pag-abuso ng todo sa aking paboritong kamag-aral na si Dakol. Pagdating sa paaralan, ito nga ang nangyari. Binaba ni Pepe ang kanyang suot-suot na bag at hinabol ang maliit na walang kalaban-laban na batang si Dakol. Nang nahuli ni Pepe si Dakol, akin ka na ngayon! Muahahahaha! Huwag, Pepe! Pakiusap! Kakagaling ko pa lamang sa doktor. Ngunit hindi nakinig si Pepe at inapi, inabuso at binugbog ng sobra-sobra si Dakol hanggang aray! Aray! Dali-daling pumalibot ang lahat kay Dakol dahil dumudugo na siya at ang kanyang ipin ay natanggal. Haha! Kamukha mo na ngayon yung asong si Bingo. Oo nga! Dagdag pa ng isa at lahat sila ay pinagtawanan ang umiiyak at kaawa-awang si Dakol. Habang ang kanyang mga kamag-aral ay tuwang-tuwa. Pinagtatawanan si Dakol, si Pepe naman ay nagmamadaling tumakbo papunta sa kanyang bahay upang pagtaguan ang kanyang kasalanan. Sana, hindi ako pagalitan o mapalo. Tigil, Pepe! Sabi ni isang napakagandang diwata. Grabe! Ang ganda niya! Maputi ang balat. Tila'y parang kasing puti ng papel. Kanyang mga mata, perpekto! At ang kanyang buhok, napakahaba at ganda. Sino kaya siya? Baka gusto niya ako! Pepe,
Ako si Monica, pinadala para iparusahan ka. Bakit? Ngunit nawala na lang bigla ang diwata. Baka na naginip lang ako. Sayang, ganda pa naman niya. Kinabukasan, si Pepe tumingin sa salamin at nakitang maliit na siya! Hindi na siya kasing laki at lakas ng dati. At sa halip ay patpatin at mahina. Nako! Ano ang nangyari sa akin? At mula roon, natandaan niyang napakagandang diwata na sinasabing bibigyan siya ng parusa. At sa kanyang pag-iisip, marahil ito na yon. Umiyak nang umiyak si Pepe dahil hindi niya na makita ang kanyang triceps at biceps. Ano? Ano ang nangyari sa lakas ko? Makalipas ang ilang oras, nadatnan siya ng kanyang ina at kahit nagbago ang itsura nito, pinilit pa rin nito si Pepe pumunta sa eskwelahan. Nang makita maliit si Pepe, dinumog siya ng kanyang mga kamag-aral. Aha! Aking mga mahal na kamag-aral. Sino ito? Si Pepe, ang malakas at gayot. Oh, si Pepito, ang palpatin at walang kwenta. Panahon na upang bawian ka, Pepe. Dati-rati, kami ang iyong inapi. Ngunit ngayon, simulan mo nang tumakbo. Ito nga ang ginawa ni Pepe. Dali-dali siyang tumakbo, ngunit sa dami nila ay nahuli din siya. Sa kanyang pagkahuli, binugbog siya ng sobra-sobrang lubha ng kanyang mga ama na hindi mo na siya makikilala. Nakakaawa man, hindi pa rin tumigil ang kanyang mga kamag-aral sa pangbubugbog. Nang sila'y napagod at iniwan si Pepe, doon lang naramdaman ni Pepe ang sakit ng kanyang ginagawa. Natutunan at naranasan niya kung paano maapi at masaktan ng kapwa niya. Nang nalaman ito, hindi niya na natigilan ang kanyang sarili kundi umiiyak. Nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa at tinawag ang magandang diwata. Napakagandang diwata, Monica! Hinihiling ko na bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Pangako po ko po, nasisikapin kong maging mas maganda, matulungin at maayos sa tao sa aking mga kapwa. Hindi ko na rin gagamitin ang taglay kong lakas upang mangapi ng iba. Nakita na magandang diwata ang pagbabago sa puso ni Pepe at ang kanyang pagiging totoo sa kanyang salita, kaya inalis ni Monica ang ipinataw na sumpa kay Pepe. Ito, tinanggal ko na ang sumpa. Sana'y matuto ka na talaga sa inyong pagkakamali. Tumungo na lang si Pepe sa magandang diwata at pinanood itong mawala unti-unti habang siya'y kumikinang. Mula nung araw na yon, kailanman na hindi na nangapi si Pepe at ginamit ang kanyang taglay na lakas sa paraang makakatulong sa kapwa. Sa paraang itinuro sa kanya ng napakagandang diwata.